Wala, yan pala. Sino pong excited sa matatanggap niyang salita ng Diyos ngayong umagang ito? Sino pong nandun pa yung hangover ng anniversary last week? Yan, di ba? So hangover, marami po tayong sarap magpuri sa Panginoon. Yan, amen. So kung ganun po, pagpatuloy natin yung apoy, sabi nga po tayo'y araw-araw on fire. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw ka nag-aapoy. Kaya mukha ka ng sunog. Biro lang po yon. So, ating pong theme for 2025 ay araw-araw. And before we continue, tayo po muli ay tumayo and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19, 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Sige po, pwede na po tayong maupo. Ang ginagawa po natin dito ay tayo po ay tumatanggap ng buhay na salita ng Diyos. Hindi lang po kayo nakikinig na para lang kayong nasa isang school o nanunood ng isang palabas, nandito po tayo. Araw-araw ay tayo ay tatanggap. Alam niyo po ba, August pa po last year, 2024, parang nire-reveal na sa akin ng Lord na 2025 ay araw-araw ang inyong theme. Yan. At dahil po araw-araw ang theme, tinanong ko, Lord, bakit? Bakit araw-araw? Alam niyo po, napansin ko nga po ng mga panahong yon, every Sunday, every life group, punong-puno tayo ng presensya ng Panginoon. Sino po dito ang laging napupuno kapag po may gawain tayo? Amen, di ba? Pero ang nagiging sitwasyon, inaayos tayo ng Lord. Ayun pala, that's good. Pero once lumabas tayo sa mundo, bumalik tayo uli sa anumang sistema ng maduming mundong ito, araw-araw nilalabanan tayo ng mundong ito. Araw-araw may problemang binabato, di ba? Araw-araw, pagpasok mo sa school, iba't ibang ugali ng mga tao ang iyong makakahalubilo. Na minsan talagang ninanakaw yung kaligayahan, yung iyong, nga yun? Ako'y medyo makalimutin na. Yung iyong sanity, nananakaw na. Araw-araw sa work, araw-araw may stress. Araw-araw, kumbaga po, mag-aapoy ka nga, pero araw-araw nandyan lagi ang kalaban. Kalaban natin ang araw-araw. Nandyan pa ba kayo? Araw-araw, kalaban natin yung mundo. Yung kultura ng mundo, yung cancel culture. Na magkamali ka lamang, ikakansela ka na. Magkamali ka lang, wala ka na, X ka na. Araw-araw, nawawala yung mga biblical traditions. Araw-araw, kung ano nakikita natin sa social media, yun na. Akala na pag hindi tayo yon, araw-araw feeling natin, we are not enough. Araw-araw may mental battles dahil na nangyayari sa mundo. Kaya nung binigay sa akin ng Lord yung verse na ito, next nga, yung Awit 37 verse 18, ito po ang ating verse for the whole year. Basahin po natin, 1, 2, 3, go. Araw-araw inaalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid at tatanggap sila ng gantimpalang pang walang hanggan. Nung nabasa ko ito, ang sabi sa akin ng Lord, anak, kailangan nyo araw-araw ay nasa akin kayo. Sabi ng Lord, araw-araw tutulungan ko kayo na labanan ang hindi maganda sa mundong ito. At anak, araw-araw aalagaan ko kayo. At sabi nga po natin nung week 1, nung nag-preach po ako, saka last week si Rev Milo, isa sa mga ng verse na yan iyong ang mga taong matuwid. Sabi nyo nga po, taong matuwid. Alam nyo po, isa sa pagiging protektado ay inaalagaan ng Lord ang mga taong matuwid. Pero isa sa magproteksyon na ginagawa niya ay kapag inuunahan mo na agad. Sino po dito yung kapag feeling niya siya ilalagnatin ay inuunahan na niya ng biogesic? Sino po dito ng mag-asawang gamot?
Yan. Buti pang gamot may asawa. Yan. Inuunahan na po ng mag-asawang gamot. Alam nyo po, pag po nung kami nagpuntang Hong Kong, lagi kami ni Rocky, tara bilis. Yung pipila sa immigration, gusto namin laging nauuna. Kasi pag nagtatagal, mas nadedelikado. Tapos nung kami po ay nakasakay sa eroplano, sabi po nung kapitan, pag-arrive daw sa Hong Kong, mag-suot kayo ng mask. Kasi para daw may sakit na nakalat. Sabi ko, mahal, baka may virus na naman. Baka hindi naman Wuhan ang pupuntahan natin. Hong Kong laan. Pero yung pala, para daw may sakit galing sa Pilipinas. Yung monkeypox. Na mag-mask daw ang mga Pilipino at baka makahawa sa Hong Kong. So sabi nung to take prevention, mag-mask. Unahan na daw na hindi kumalat yung virus. Biyaya naman ng Lord. Wala na naman yung mga virus na gayon. Inuunahan. Mahalaga sa Lord ang una. Amen po ba? Mahalaga sa Lord na laging beginning. Ang title po na i-share ko ngayon ay In the Beginning. Let's pray muna po. Lord, thank you for today. Lord, tulungan niyo kami magkapuso para sa simula. Magkaroon kami ng puso at ang aming isipan ay makita namin na mahalaga ang beginning sa'yo. At Lord, kung kami naunahan na mga hindi magagandang bagay sa mundong ito, i-reclaim namin po ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Alam niyo po yung Bible, yung salita ng Diyos. Sino po nabuklat na yon? Taas ang kamay. Sino po hindi pa nabubuklat ang Bible? Yan. Pag bubuklatin niyo po ang Bible, ang pinakaunang book po nun ay Genesis. At syempre, di ba, Genesis, ang unang chapter ay chapter 1. At verse ay 1. So, ang pinakaunang verse sa Bible ay Genesis 1 verse 1. Anong sabi sa Genesis 1 verse 1? In the beginning, God created the heavens and the earth. Anong unang sinabi sa Bible? In the beginning. Sa simula. Ibig sabihin, itong unang bungad ng Diyos sa atin. In the beginning. Sa simula. Ibig sabihin, mahalaga sa Diyos ang in the beginning. Mahalaga sa Diyos na laging nauna. Kasi may advantage ang nauna. Tama po ba? Sino po ditong lagi siyang inuuna? Wala. Anong feeling na hindi ikaw ang priority? Di ba ang sakit? Hindi po yun maramdaman ng asawa ko, lagi siya ang priority ko. Di ba? Uy, umagri kayo, nag-drive-thru tayo sa Jollibee bago umuwi. Di ba? Priority. Sino po dito ang pag naputang SM, ipahirapan sa parking? Yan, di ba? Pahirapan sa parking. At nauso po, makikita nyo sa Facebook, yung mga nag-aaway dahil nakatayo yung sa parking, inuunahan. Di ba? Sino po dito yung na-frustrate dahil nakapila siya sa Jollibee, nauna siya, tapos yung kabilang pila ay mahaba, pero nauna pa yung mahabang pila. Kasi yung nasa harap mo, yung in-order ay isang sitio ang pinakain. Hindi ka nakaka-frustrate yung sa feeling mo nauna ka na, tas naunahan ka pa ng iba. Tama po ba? Yung akala mo, ikaw lang ang kachat, pero naunahan ka ng iba. Uy, sumegway bigla ako eh. Sabi sa Awit 37 verse 18, wag mo na ibalik, para makita po natin yun yung araw-araw aalagaan ka ng Lord kasi ikaw ay matuwid. Sino naniniwala mangyayari yon? Na habang buhay, araw-araw siyang poprotektahan ng Lord. Araw-araw siyang pinagpala. Mangyayari yon. Pero para makita mo agad, walang delay. Yung araw-araw na pinagpapala ka ng Panginoon, dapat, faith without action is dead. Kung wala tayong ginagawa, hindi natin makikita yung mga pangako ng Panginoon. Base sa pananampalataya. Meron po akong 5 i-share na dapat inuuna natin lagi para makamta natin yung araw-araw pinagpapala. Sino pong excited? Ito po ang pinaka-disclaimer. Dahilan kung bakit inuuna natin kasi ginagalang natin ang Lord. We honor God. Ayaw nating mabastusin ng Diyos, ayaw nating hindi mahalin ng Diyos, we want to honor God. Kasi pag inuna natin ang sarili,
doon nabagsak lalo pa tayo. Pero pag inuna natin ng Diyos, uunahin ka rin niya. Palakpak ang gustong unahin ng Diyos. Number 1 po. Number 1 is finances. Sa beginning of the year, first fruit. Sabi nyo nga po, first fruit. Unahan natin agad ang Diyos sa ating financial. Ano po yung first fruit? Sabi po sa Proverbs 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Sabi nyo nga po, first fruits. With the first fruits of your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Sa madaling sabi, igalang natin ang Diyos sa ating kayamanan. With the unang ani ng ating mga first fruit ng ating mga ani. At dahil doon, translation ngayon yung barns. Alam niyo po yung barns? Yung mga yung ipunan nun, kapag ikaw ay nag-iipon ng palay, doon nilalagay. Ngayon, storage. Yung iyong, pag sinabing barns ngayon, yung iyong wallet, yung iyong bank account, yung iyong alkansya, ay mag-overflow. Sino pong gusto yon? Na ang kanyang bank account ay hindi lang isa, hindi lang siya meron sa Security Bank. Meron ka pa sa BPI, meron ka pa sa Land Bank, meron ka pa sa BDO, meron ka pa sa lahat ng bangko, tapos lahat may laman na taga-apaw-apaw. Sino po yung gusto nun? At sabi po doon, bago. Your vats will be brim over with new wine. Laging may bago sa iyo. May fresh anointing. May fresh, I'm talking about finances pala dito kasi wealth. Ibibigay natin sa Panginoon ang first fruit. Pag sinabi pong first fruit, ito'y the best. Ito po ay bukal sa loob. Sabi nga po sa 2 Corinthians, each of you should be a cheerful giver. Sabi nyo nga po, cheerful giver. Ibig sabihin, pag nagbibigay ka, bukal sa loob. Disclaimer, hindi po tayo namimilit dito na magbigay ng first fruit. Hindi po tayo namimilit na ibigay ang unang ani ng ating kung ano man na meron tayo. Pero kung gusto nyong maranasan yung overflowing, at ranas na ranas po ito ng bawat isa sa buong JA1, first fruit. Hindi po tayo namimilit. Pansin ko po, pag ako po yung napunta ng Divisoria, ng Binondo, kapag may binibili po kami doon, di ka mga Chinese ang mga tao doon. Pag may binibili kami, dahil maaga lagi po kami napunta doon dahil ayaw namin matraffic. Alam mo, may bibiling kami, tapos may mga paninda. Ang gagawin nila, yung binayad, alam mo, binayad ko po ay 1,000. Pag natanggap nila yung 1,000, ang gagawin ng mga Chinese, alam mo, ng mga paninda, kung ano man, igaganon nila yung pera sa paninda. Sino po nakita na yon? Yung iginagano ng pera ng mga Chinese sa mga paninda nila, kapag buena mano. Pag sa iyo unang bumili, swerte daw yon. Kasi kapag daw buena mano, tapos ginanon yung pera, swerte daw yon. Ano pa kaya yung pinaniniwalaan natin na Biblia na buhay? Salita ng Diyos. Na ang sabi sa Biblia, kapag ginalang natin ng Diyos sa ating first fruit, yun ang higit pa sa buena mano, buong taon, sobrang protected ng finances mo at sobrang apaw-apaw. Sabi nyo nga, apaw-apaw. Alam nyo po, the JA1 Church believes in the first fruit. Ebidensya. Pumunta na lang kayo ng mega church. Pumunta na lang kayo ng mga churches natin sa Rosario. Pag may nakita kayong mga tao sa church, sa Rosario, sa Dagupan, sa Quezon, sa Lucena, ba na JA1, kausapin nyo. Sobrang blessed. Ang laki ng negosyo, nakapagpatayo ng mga ganito ganyan. Alam nyo, sabihin nyo, ano po yung isa sa mga susi? Alam nyo, sasabihin nila, first fruit. Amen po ba? So, starting, pwede na po kayong magbigay ng first fruit today, or next week, or until February, kasi unang ani po yon. Ano po ba pala first fruit? Next week ko na lang i-expand. Pero first fruit is, pag ikaw ay laging may sahod, unang araw, unang linggo, o unang buwan, or pag ikaw ay may baon, unang baon, or kapag ikaw ay may negosyo na tuloy-tuloy, unang kita. That is the first fruit na iginagalang natin para sa Panginoon. And that is proven po. That is very proven. Next week po, mas elaborate ko pong first. Sabi ng mga sa katabi mo, gusto mong pagpalain ka ng Lord? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mong pagpalain ka ng Lord? Alam mo na.
Number 2 po. Number 2. Finances pa rin. We talk about finances. Beginning of each harvest, tithes. Sabi nyo nga, tithes. 10% po ng ating sahod. 10% ng iyong baon, ng iyong net profit. Paano? Kapag may natanggap ka agad, itabi agad ang 10%. Si Sky po, bata pa lang, tinuturuan na namin mag-tithes. Pero recently lang, kausap po namin si Sky. Nandiyan pa po ba kayo? Kasi po si Sky maraming papaskong natanggap. Sino po dito yung magulang na kapag yung papasko sabi niya, anak, itatabi ko muna yung papasko mo. Sino po yung ganun dito? Wala naman ano. Hindi po ganun kami kay Sky. Hindi ba tayo ganun? Ganun pala. Yan. Tinuturuan namin si Sky, sabi, Sky, what did you get? How much did you get? 500. Walang po. 500 pesos. So, how much is your tithes? 10%? 50 pesos. Sabi niya. So, 50 pesos, you return. Hindi po give return to the Lord. Sabi po ni Sky, but that is my money. Pero kung kilala niyo si Sky, ang lagi niya muna sinasabi, why? Bakit? Bakit? This is my money. Bakit? Pinaliwanag po ni Pastor Araki. Sabi niya, Sky, for example, halimbawa, di ba, may money ang mommy at daddy mo? Opo. You want Magnum ice cream? Opo. Binili ka ng ice cream. So, kaninong perang pinambili ng ice cream? Kay mommy. Kinakain mo yung ice cream and mommy wants to take a small bite. What will you say? Yes, mommy, you will buy. But whose money bought that? Kanino po pinambili? Pera ni mommy. Ganun po ang tithe, sabi ko kay Sky. Even though it's mommy's money, he bought you that ice cream, binili ka ng ice cream, pero nahingi lang siya ng isang kagat. Ganun din po yung tithes. Pera yan ng Lord. Ang Lord ang nagbubukas ng pintuan ng kalangitan para pagpalain ka. Ang gusto lang niya, ibalik yung 10% sa Kanya. So, yun po ang simple principle ng tithes. Sabi nga po dun sa Malakay 3 verse 10, sabi dun, ito lang po pala ang verse sa Bible na sinusubok mo si Lord. Ito lang pala. Wala kang mababasa sa ano na sinusubok si Lord. Sino po dito ang may sinubukan ng may hinamon na pala, hinamon na ibang tao? Hinamon mo, yung parang, hindi naman sutukan, halimbawa, crush mo yun ano, chat mo nga. Recently may hinamon kami, i-add friend mo nga. Recently may hinamon kami. In-accept na ba? In-accept na. No comment. Sabi po sa Malakay 3:10, basahin po natin. Ayoko lang po na ako yung nagbabasa. Gusto ko lahat interactive. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan nyo ako. Ang Panginoong makapangyarihan, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kung ginawa nyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Sino po dito yung gusto ng hindi lang araw-araw pinagpapala, pero gusto yung araw-araw sobra-sobrang pinagpapala? Hamunin mo si Lord. Lord, hinahamon kita. Aking 10%. Higit pa. 12.39% pa na ibigay ko. Kasi po, ang 10% ay hindi iyo. Kanino? Kanino po ang 10%? Simula ng bawat kita, bawat baon, bawat sahod, unahin mo na agad sa Lord ang 10%. May narinig po ako na kapag daw hindi binalik sa Lord yung kanya, anong tawag doon? Ha? Kapag may binalik ka na hindi iyo, anong tawag doon? Ha? Magnanakaw. Halimbawa, may hiniram ako kay Jello. Jello, pautang. Pinautang ako ni Jello 1 million. Hindi ko binalik. Nagtago ako. Anong tawag sa 1 million na yon? Nakaw. So halimbawa, meron po akong 1,000 pesos. Ay, meron akong 10,000 pesos. Kunwari lang.
Tapos, ano ang tithes nun? Magkano dapat ang ibalik ko dahil sa Lord yon? Sa 10,000. Magkano po? Paulit po, magkano? 1,000. Dahil kanino yung 1,000? Sa akin o sa Lord? Sa Lord. Ay hindi ko binalik. Anong tawag doon sa 1,000 yon? Perang nakaw. Kasi hindi akin yon. Kanino yon? Sa Lord. Ay niyakag ko si Pastora Rocky. Mahal, sumuni ko. Meron ako 1,000. Order kami. Nag-iihaw ng Wagyu beef. Nag-iihaw ng Nag-iihaw ng mga basta. No, ako'y nabablank ko ngayon. Ano nga uri ng karne yung mga strips? Basta nag-ano kami, nagsasamgyup. Tapos naisip ko, ay ninakaw ko tong perang ito. Tapos ang sarap ng kain ko. Ano kaya ang pakiramdam ko? Guilty. Mabigat. Inilalagay ko sa isipan nyo na kapag may ginastos kayo na sa Lord yan, ninakaw nyo sa Lord yan. Pero sabi nga doon, subukan nyo ako. Sabi ng Lord, subukan mo ako, JM. Pag hindi mo ibigay ang 10%, baka buksan ko ang pintuan ng kalangitan upang ibusa yung sobra-sobrang pagpapala. Sino po dito, hindi na po ako mag-i-story ha, taas na lang ang kamay na proven sa buhay niya dahil binabalik niya ang 10% ay kailanman hindi siya pinagkukulang ng Lord. Evident po, ang dami pong nakataas ang kamay. Palakpakan naman natin ang Lord. At kung gusto mo maranasan yung sobra-sobra, magpatuloy ka lang. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, araw-araw, i-increase ng Lord ang tithes mo from 2K weekly to 20K weekly. Sabihin mo, Amen. Sabihin mo pa sa katabi mo, sabihin mo, sa isa mong katabi, sabihin mo, araw-araw, kung ang tithes mo ay 1,000 lang, linggo-linggo, ayan ay magiging 50,000 linggo-linggo. Atin yon. Amen? Palakpakan mo si Lord. Ba't wala? Babahala. Yung mga hindi nag-declare, ala. Yung mga hindi nag-declare, yung hindi na gano'n sa katabi, sabihin mo, ikaw, halaka. Nandiyan pa po kayo. But you know, dalawa na po yung na-share natin. Simula ng finances, simula ng bawat ani, at simula ng taon. Hindi po tayo lamang magbibigay dahil may balik. Magbibigay tayo, magbabalik tayo ng tithes, kasi deserve ang ating Diyos. Kasi in the beginning, siyang una sa buhay natin. At yung ating prinsipyo ay ino-honor natin si Lord. At hindi, alam nyo, pag in-honor nyo si Lord, hindi lang namang finances ay i-bless nyo. Ang i-bless sa inyo, bawat aspeto ng buhay nyo. Amen. You know, mamaya ko na play kay kwento. Pangatlo, beginning of each week, Sunday worships. Ano po ang unang araw sa isang linggo? Sino nagsabing Monday? Anong unang araw sa isang linggo? Sunday. Pag ibinigay mo sa Lord ang 2 oras ng iyong Sunday, unang araw ng week mo, siguradong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week, ibe-bless ka ng Lord. Sino niniwala doon? Kapag binigay mo sa Lord ang Sunday, kasi itong unang araw, bawat araw ng linggo mo, araw-araw kang busog. Araw-araw kang binabago. Araw-araw kang unstoppable. Amen po ba? Unang araw ng creation, Sunday. Anong ginawa ng Lord? Genesis 1 verse 3. Sabi po doon, and God said, let there be light. And there was light. Sabi sa verse 2, walang-wala, sobrang dilim ng kalawakan nun. At unang araw, ang ginawa ng Diyos, binigyan niya ng liwanag. Unang araw, pinaghiwalay niya ang kadiliman sa liwanag. Kaya, kapag inonor mo si Lord, inuna mo ang Sunday service, sa buong linggo mo, ihiwalay ng Diyos ang pangit sa iyo.
Ihiwalay ng Diyos ang kadiliman sa buhay mo. Ihiwalay ng Diyos lahat ng hindi maganda sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw, humiwalay ka sa akin. Biro lang, biro lang. Kapag ginuna mo si Lord, inaalis niya lahat ng pangit sa buhay mo. Amen. Kaya tingnan mo, sa ating church, walang pangit. Walang pangit dito sa ating church. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, napakaganda mo, napakapogi mo. Magsinungaling ka na kung feel mo. Alam niyo kung bakit? Kasi inihiwalay ng Diyos lahat ng pangit. Bakit mahalaga? Ang Sunday, si Jesus ay napako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay. Nabuhay siya ay anong araw? Sunday. Ang Holy Spirit bumaba for the first time, Day of Pentecost. Anong araw yon? Sunday. Sabi sa Revelations 1 verse 10, ang Sunday ay araw ng Diyos. It's the Lord's Day. Sabihin nyo, Lord's Day. Ibig sabihin po ng Sunday sa Lord, araw ng pahinga. Pahinga, kasama ka. Gusto ng Lord, pag Sunday, magpahinga ka at kasama mo siya. Ang Sunday ay hindi sa labada mo, ang Sunday ay hindi sa boss mo, ang Sunday ay hindi sa overtime pay mo, ang Sunday ay hindi bebe time, kundi Jesus time. Ang Sunday, ulitin ko, ay hindi bebe time, Jesus time. Na kapag inuna mo ang Jesus time, ihiwalay niya lahat ng pangit sa iyo, bibigyan ka ng magandang bebe time. Sigurado po yun. Kami po, sino po dito yung inborn again? Yung pinanganak na born again? Basta ilang nakakunti lang tayo, ano? Yung si Danilo. Yung pinanganak na inborn again. Alam niyo po, sa mga inborn again, bata ka pa, wala ka ng choice kundi sumimba ka tuwing linggo. Wala kang choice. Mamumura ka ng iyong ina. Mapapalo ka sa putiking tanghali na tayo mag-church. Gigisingin ka ng iyong ina. Anak, good morning. Gising na. Ay, nadok pa ako. Anak, good morning. Tapos liligo ka. Ang ganda ng bungad sa'yo ng iyong ina, no? Tapos pag tanghali na, ang tagal-tagal mo, pak! Napalo ka na. Sasakay ka sa sakyan. Ikaw, bata ka, tanghali ka. Alam mo naman, linggoy sa Lord. Yan. Pero pagdating sa church, ang iyong ina, ay kapatid, kamusta ka na? Napakabuti na Lord. Alam mo bang linggo ko sobrang blessed. Ay kakatuwa ka naman. Ang iyong mga anak, lagi mong kasama. Ay oo, napakabuti ng Lord. Napakadisiplinado ng mga yan. Pagkagising ng iyong ina, anghel. Tapos mamaya, magiging gano'n. Tapos pagpasok sa pintuan ng church, anghel uli. Napakabuti ng, kakabless naman ng pamilya mo, kumpletong-kumpleto sa church. Ay oo, kakabless ang aking mga anak. Pero ikaw, pero alam nyo, natutunan ko yun noon, tinetake opportunity ko yun. Iiyak ako kunwari, ma, pahinging 100, bibila ako sa kantin. Bata pa ako nung malaki na 100, ay kasama yung mga kumare sa church. Dang aking ina ay siya, utang. Mindset ba? Ang Sunday, kahit yung mga anak nyo, isama nyo. Kahit yung mga nagtatatakbo dito, na-miss ko nga yung may nagpe-praise and worship, tapos may batang napunta sa unahan. Paglaki nun, magiging worship leader yon. Ganun po ako dati, bata pa ako, kung anong ginagawa ko sa unahan. Tanyo naman po ngayon. Biyaya po ng Lord. Isama nyo mga bata, kahit yung mag-iiyak pa, kahit unahin nyo ang Sunday, kahit mahirap isamang anak, kahit malikot, kahit magastos, isama nyo ang bata sa church at may tanim yan. Pag niisip natin, magastos naman pumunta sa church, pamasahe, hihingi ng pera. Alam nyo po, binless tayo, hindi naman binless. Tayo i-bless ng Lord. Basta inuuna mo siya. Kung magkakagastos ka man, pagpunta dito, ibabawi yun ng Lord sa maghapon. Higit pa. Sabi nga, sobra-sobrang pagpapala. Amen. At sabi nga po sa Hebreo 10 verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon.
natin gaya ng iba dyan. Sabihin mo nga, gaya ng iba dyan. Gaya na nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang mga huling araw. Sabi po doon, wag nating kakalimutan ang mag-Sunday. Kasi mahalaga ito sa Lord. Amen po ba? Kapag kinalimutan natin, amen po ba? Okay. Number 4, simula ng bawat araw, beginning of each day, pray. Sino po dito nagpe-pray tuwing umaga? Taas ang kamay. Sino po dito minsan nakakalimutan mag-pray sa umaga? Praying every morning ay ginagather daw natin ang blessing na nakalaan sa atin. Bago mag-umaga, ang Diyos may nakalaan na pagpapala sa maghapon. Ay po, protektahan ko ito, hindi mababangga. Ang sasakyang jeep, ibibigyan ko ng alisyon ng driver. Ay may biglang kumari na tatawag, ililibre si ganito. Yan, may nakalaan na blessing. May nakalatag si Lord bawat isa sa atin. Ay, hindi ito magagalit sa kanyang anak. Yung mga ganon. Ngayon, kapag tayo nagpe-pray sa umaga, lahat ng daw yung pag nagpe-pray tayo, kinakalap natin. Kaya pag hindi ka nag-pray, mamimiss mo yung mga blessing na nakalaan sa iyo sa maghapong yon. Na supposed to be itong araw na ito, may makikita ka sa church at yun na pala yung bebe mo. Ay, hindi ka nag-pray sa umaga. Atay. Praying every morning ay sineset nito yung mood mo sa maghapon mo. Pag nagpe-pray ka, sineset dito na ikaw ay good morning. Pag hindi ka nag-pray, wala kang mood sa magandang maghapon. Sabi nga po sa mga Awit 5 verse 3, andiyan pa po ba kayo? Sa umaga, O Panginoon, naririnig niyo ang aking panalangin habang sinasabi ko sa inyo ang aking mga kahilingan na makabili ng bagong BYD M6 na 7-seater. At hinihintay ko ang inyong kasagutan na bigla na lang may dadating na pagpapala para mabili ko ang sasakyang yon. Kailan nag-pray si David? Sa umaga. Sabihin nyo nga sa umaga. Na isa pang verse, mga Awit 119, 147. Gising na ako bago pa sumikat ang araw at humihingi ng tulong sa inyo dahil magtitiwala ako sa inyong pangako. Huwag nating unahin ang dahilan kesa sa Lord. Minsan po, gaya ko po na may anak, ang mindset pagkagising ay magpainit ng tubig, magsaing, magluto ng pagkain, mag-ayos ng uniform ni Sky. Yung po ang mindset ko. Pero, binago ko po yun. Na pagkamulat ko, nakahiga, luluhod muna ako sa Lord. At Lord, kailangan kita maghapon. Tulungan niyo ako. Hindi ko alam ang mangyayari sa maghapon. Kailangan kita. Mindset yan. Sabi niyo nga mindset. Unahin mo si Lord. At minsan kasi pag umaga, kaysa sa mag-pray, ang hawak ay cellphone. Tinitingnan ang notification. Tinitingnan kung may nag-good morning sa kanya. Tayo po ay honest ha, tayo ay guilty. Sino po yung ganon? Tuwing umaga, unang hawak ay phone. Tapos tinitingnan kung may nag-good morning sa kanya. O walang na-amen. Kaya pag walang nag-notif, walang nag-good morning, ang sama ng araw. Hindi makausap. Alam nyo ka po ang technique dito. Makinig, tingin po kayo sa pogi. Huwag mong intayin may mag-good morning sa yung iba. Si Lord araw-araw nag-good morning sa iyo. Pag nag-good morning sa iyo si Lord, mag-good morning ka rin sa Kanya. Amen po ba? Huwag na nating pausuhin muna yung mga hashtag, yung mga love team. Yung mga hashtag, ano ka mga dito? Rose Rick. Saka na yung hashtag Rose Rick. Saka ng Roslyn Cedric. Roslyn at Jesus muna. Tama. Hashtag Rosas. Corny. O kaya hashtag si Jesus at Cedric. Gisric. Ganun pa usahin. Si Holy Spirit. Zion, nag-good morning ba sa ito yung umaga? Wala. Kay Holy Spirit ka mag-good morning. Hashtag Holy Zion. Yung mga gana.
Ganun po ang pausuhin nating hashtag, amen. At alam niyo po ba, isa pa, pag nagpe-pray ka sa umaga, may protection. There will be days that you will experience pain. You will experience disappointments. Nag-pray ka sa umaga, pero may disappointing news ka mararanasan. Ako po ganun. Ang ganda ng bungad ng umaga ko, tapos may inaasahan akong project na magsasara, hindi ko nakuha. Ako po ay lungkot na lungkot ako, disappointed. Pero sa isip-isip ko, buti na lang nag-pray ako nung umaga. Ibig sabihin, kung hindi ako nag-pray, ay baka ako'y tulala, tungayaw maghapon. Ang pananalangin sa umaga, pinoprotektahan ka sa mga sumpa ng kaaway. Alam niyo po ba, lagi may nagsusumpa sa atin? Hindi niyo po ba yun alam? Lagi may hindi maganda nagsasabi sa atin. Magkakasakit yan. Mamalasin yan. Ang prayer, pinoproteksyonan ang iyong buhay sa mga pangit na sinasabi ng mga evil spirits na yan. At hindi mo alam, may mga nagsasabi din sa'yo na hindi maganda. Yung mga inggiterang kapitbahay, yung mga inggiterang kaklase, yung may mga galit sa iyo. Alam niyo po ba, sabi po sa Bible, life and death is in the power of our tongue. Pansinin mo, ikaw bata ka, huwag kang tumakbo, madadapa ka. Ano sinabi mo? Madadapa ka. Maya-maya, nagsungabayan. Kasi sinabi mo. Alam niyo ba, pag may nagsasabi sa inyo, nandyan na naman yang siyan. Kapangit naman. Kala mo kung sino. Ay, pa-church-church yung mga yan. Saman-sama naman ang ugali. Alam mo, di sinasabi yon. Alam niyo nangyayari. Kapag sinasabi mo, pag may naiinggit sa inyo, sana masiraan yung sasakyan ng mga yan. Hindi mo mapapansin, bigla nasiraan ang sasakyan mo. Kasi may nainggit sa iyo. Alam niyo po ba, pag nagpe-pray ka, kahit ano pang sabihin ng mga taong yan, ng kapitbahay mo, ng kaklase mo, ng katrabaho mo, mga katrabaho sinasabi, ay sana yung trabaho niyan ay malasin at hindi matapos. Kahit ano pang sabihin nila, poprotektahan ka ng Lord. Amen. Kasi nag-pray ka sa umaga. At pag nagpe-pray ka sa umaga, pinuputol niya ng sumpa na namamana. Praying every morning, hingin mo sa Lord, samahan ka. Pagpapalain ka niya dahil kasama ka niya. Kahit may disappointment, kahit may hurt, dahil kasama ka niya, pagpapalain ka niya. God will protect your mind from overthinking and your heart from depression. Pinagpapala ka kasi kasama mo si Lord sa araw-araw na iyon. At kapag nanalangin ka, bibigyan ka ng Lord ng patience. Sabi ng mga patience. Kapag binigyan ka ng Lord ng patience, hindi ka mainipin. Hindi ka mainggitin. Hindi ka kung ano-anong negatibong emotion. Kasi bibigyan ka ng Lord ng patience. At isa pa, mag-devotion sa umaga. Lord, anong gagawin ko maghapon? Nabasa mo. Nagbasa ka sa umaga. Nabuksan mo sa Bible. Sabi doon, I can do all things through Christ. Kaya kong gawin ang lahat. Ang hirap ng aking thesis, kaya ko itong gawin. Kasi naunahan mo sa umaga, I can do all things through Christ. Amen po ba? Paggising mo sa umaga, may taong kinagagalitan ka, pinagchichismisan na naman ako. Kahit binigyan ko na ng bunga ng papaya, talbos ng kamote, nalaman ko, pinagchichismisan ako. Sabi sa Bible, vengeance is mine, says the Lord. Huwag kang gumante. Anong gagawin mo? Huwag gagante. Kasi may sinabi sa iyo, Lord. Kaya mahalaga, sa umaga, manalangin. Sabihin mo sa katabi mo, sa umaga, mananalangin tayo. And lastly, number 5, in the beginning of everything, pray ulit. Sa simula ng kahit ano, manalangin. Alam niyo po ba, dahil nga po kami inborn again, nandiyan pa po ba kayo? Dahil kami inborn again, wala kaming choice na tuwing gabi mag-pray. Tama, alam ni Zion yun. Mga anak, tayo muna dito magpe-pray. Mami, hindi pa tapos yung cartons. Nanonood pa ako ng X-Men. Mag-pray muna tayo. Kami mga bata, ay, ba't ba kailangan mag-pray? Pero lagi kami nagpe-pray, kami 3 magkakapatid sa aking ina.
Habang ang mami pikit, nagpe-pray ang aking mga anak, kami na aking susuntukan kami doon. Gagayunan kami. Tapos ginagabutan ako ni Giselle noon, may buhok pa ako noon eh. Ganyan. Tapos pag nagpe-pray kami, isa sa mga naalala ko pray, ng mga anak ko ay lalaking may takot sa Panginoon. Yun, may galang po kami sa Panginoon. At isa sa mga pinagpe-pray ng aking ina, sila po ay magkakaroon ng mga asawa na talagang para sa kanila. Biruin mo, 5 years old pa ako noon, pinagpe-pray na ng aking ina ang aking future. Kaya po naibigay ang magandang asawa. Ganda ng pasok. Ganda ng segue. Kaya po, sino po yung mga ina po dito? Ipanalangin nyo na po yung inyong mga anak, mga apo, makakapag-asawa na may takot sa Panginoon. Makakapag-asawa ng pastor. Pwede nyo na pong ipag-pray, mapapangasawa ng aking anak ay magandang lalaki, may magaling kumanta, lahat sabihin nyo na. At alam nyo po, pag natulog po kami sa Batangas, nakikita kong aking ina, alas 4 pa ng madaling araw gising na nagpe-pray na. Kasama nyo life group online. Ingay na ingay sa baba, nagpe-pray. Pero binabanggit po naman kami, si Rocky, ng mga life group, binabanggit po ang church. Alam niyo ba't nalago ang ating church? Isa po doon ay dahil may nananalangin na iba sa atin. Iba kapag sa simula ng kahit ano, magpe-pray ka. Bago ka kumain, mag-pray. Sino po dito yung, nandyan na. Nakalimutan na mag-pray. Nung naalala ko po, kami po bago po kami magpe-pray. After po na ng church, tanda ko po noon, ako po ay ito po yung church, tapos kalsada. Tapos may magtitinda ng ice cream, sorbetes. Sabi ko, Daddy, gusto ko ng ice cream. Ay, hindi ako pinapansin. Daddy, pahingin 100 pesos. Ayan, binigyan po ako. Tapos nagtatakbo ako, ice cream, dire-diretso ako, dahil ice cream. Hindi ko nakita, may motor na biglang dumaan. Alam mo ko po, naalala ko, bigla na lang ako nadapa, tapos parang may tumuon sa aking likod. Tapos kita ko, pag nagtakbuhan na yung mga tao, Fini. Yung pala ang senaryo, natakbo ko, nabangga ako ng motor. Tapos yung motor nagdagasa. Nakala nila ipit na ipit ako, dahil sa itsura, ipit na ipit ako. Pero naramdaman ko lang nadapa lang ako, tapos parang may tumuon sa akin. Alam niyo po ang pagtanto ko noon, may mga angels na nagprotekta sa akin. Kasi may nanalangin ng protection. Isa pa, high school po ako noon. Lord, sorry ako kasi basta nang tumawid talaga sa kalsada dati. Parang kami mga magkakabarkada pa SM. Manchichicks. Mali ang objective eh. Ayan. So tatawid kami ng kalsada, sabi ko, malayo pa, hindi, malapit na. Alam, bahala kayo, tumakbo ko. Tapos nung tatakbo ko, biglang bumusina. Tapos ramdam ko sa sarili ko, may tumulak sa akin ganun. Tulak, kagalit ko sa akin kaklase, ba't mo ako Ay, hindi pala sila tumawid, ako lang tumawid. Galit ako, ba't ako tinulak? Tayo po tumayo, tayo ng mag-closing prayer. Di po biro lang, tumayo nga naman. Ako po'y binago na ng Panginoon. Ibang topic, wala dito. Kaya ko po sinasabi yung mga ganong mga kasalanan ko noon. Para yung mga tao ngayon ay hindi na gawin. Kagaya ni Jello. Yan. At ni Joshua. Tara na mag-pray. Kaya sinasabi ko para makita yung pagbabago sa buhay ko. Na yung mga kasalanang ginagawa ko dati ay hindi dapat. Hindi, biro lang po. Ano po yung point? May tumulak uli sa aking anghel. Kasi bago kami talaga, dati, kahit ako lang ang Kristiyano sa aking mga kaklase, nagpe-pray po talaga ako. Bago sumakay ng Jeep, Lord, ingatan niyo po ang driver. Bago ka mag-drive, let's pray. Lagi po tayo, di ba? Tayo muna mag-pray. Gloria, mag-pray. Bago sumakay na aeroplano, yung pinaka-importante sa akin mag-pray. Bago sumakay na aeroplano, sino po dito hindi pa nakakasakay ng aeroplano? Sino pong soon this year sasakay na aeroplano? Amen. Taas ang kamay. Tayo magbobora. Tayo magsi-Singapore. Alam nyo po, napaka-importante. Bago sumakay na aeroplano, mag-pray.
At nawa, hindi nyo maranasan yung naranasan kong turbulence. Na bigla na lang babagsak ang aeroplano. Hindi naman. Sabi po sa Psalms 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kung sino daw ang laging napunta sa secret place, sabi nyo nga po, secret place. Ibig sabihin yung lugar ng pananalangin, poproteksyonan ka ng Lord. I encourage everyone, basahin nyo pong buong Psalms 91, dami po doon prayer of protection. Sabi po doon, ang mga pakpak ng anghel ay poprotektahan ka. Sabi po doon, 1,000 ang mamatay sa paligid mo, 10,000 ang mamatay sa palibot mo, hindi ito makakahawa sa iyo. At sabi din doon sa verse 16, bibigyan ka ng mahabang buhay na ganap at kasaya-siya. Kaya importante ang mag-pray bago pumasok sa school. Mag-pray bago kumuha ng exam. Amen po ba? Si Rev Gio po, nagkikwento po yun. Nung siya po kasi mechanical engineering po siya. Kumuha siya ng board exam. May point na sa multiple choice hindi na niya alam. Paano ba to? Di ko na mental block na. Alam niyo po ang ginawa ni Rev Gio habang nakaupo sa armchair, hawak ang lapis at eraser, nag-pray. Lord, gabayan niyo po ako. Pagtingin niya daw sa papel, A, B, C, D, nalutang ang letter C. Letter C. Next, Lord, ano po ito? Binasa niya muna. Hindi ko alam ito about refrigeration. Lord, ano sagot? Nalutang ang letter A. Shade ang letter A. Alam niyo po sa biyaya ng Lord, unang take, nakapasa si Rev Gio. Take note! Palakpakan po natin si Lord. Nagre-review po yun ng board exam habang hindi nakakamiss tumugtog kada Sunday. Nagre-review po yun sa Manila ng board exam pero every Sunday nasa church. Kasi inuuna si Lord. Kahit sa maliliit na bagay, mag-pray. Lord, magde-date kami. Mag-pray kayo. Huwag namang OA, na Lord, ano isusuot ko? Lord, anong kulay? Mag-pray kayo. Huwag naman ganon. O kaya, Lord, anong bibiling ko? Hura ba, shikara ba, kaldereta o adobo? Ang tagal po, yung mga ganon. Order sa Jollibee, pinag-pray mo pa. Hindi naman po yung mga ganon. Ibig sabihin, kahit sa mga maliliit na bagay, sa mga desisyon, Lord, kakausapin ko ba itong naninira sa akin o ano? Mga ganong bagay. Sige po. Palakpakan natin si Lord. Ano nga po yung 5? Unahin natin sa first fruit, unahin natin sa tithes, unahin natin every Sunday, simula ng linggo, unahin natin simula ng araw, manalangin, at unahin natin sa bawat maliliit na bagay. Pinapakita po dito na mahalaga sa Lord ang in the beginning. Pero alam nyo, mahalaga din kay Satanas ang simula. May mga una nang naatake sa buhay natin. Ngayon ay January 19, let's say, may mga una nang naatake dito. Naunahan na tayo ni Satanas, not everyone. Pero siguro naunahan ka na binungad agad sa iyo simula ng taong ito ay isang sitwasyon na hindi mo kaya. Isang problema na hindi mo alam kung paano masusolusyonan. Isang isipin na hanggang ngayon hirap kang makatulog. Isang feeling mo hindi ka karapat-dapat. Na tumanggap ka nung anniversary, tumanggap ka nung unang Sunday, pero feeling mo pa rin, hindi mangyayari. Yung pagtaas ko ng kamay, hindi mangyayari. Feeling mo pa rin kulang. Isip mo pa rin ganun. Disappointed ka pa rin. You know when I experienced disappointment this week, kasi naasahan ko yun pero na-disappoint ako, sabi ko sa Lord, anong gagawin ko? Kasi feeling ko, naatake ako ng Satanas. Ang aking isip. Hindi yan tunay. Ganyan-ganyan. Pero firm ang foundation ko. Araw-araw akong pinagpapala. Pero at that moment, tinatanong Lord, anong gagawin ko? Kasi sa tunay po, sacrificial offering po kami ng aking asawa for our anniversary. And then may first fruit. So iba pa po yun. Ulitin ko, ang offering, first fruit, bukal sa puso. Pero kung gusto nyo maranasan, na punuin ng Diyos lahat na meron kayo, I challenge you. So, ubos po kami. Ubos po kami talaga.
And I have a battle of my mind na panghawakan ng pangako ng Panginoon. Na mag-antay to hold on the promise. Isang umaga nag-pray ako sa Lord, Lord, I need specific na gagawin ko sa maghapon. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ako ba ay maghahanap ng ganito, ganyan, o saan ako? Anong gagawin mo? Alam niyo po, first time ngayong January, tahimik si Lord. Lord, imik! Sabi ko, Lord, imik ikaw. Ang gagawin ko. But you know, ang impression sa akin ng Holy Spirit, wait. Wait lang. Kung sa katabi mo, maghintay ka lang. Wait lang. At alam niyo po, ang pag-wait kong yon, pinanghawakan ko, araw-araw akong pinagpapala, nag-pray ako, excited pa rin ako sa maghapon. Bigla na lang may tumawag sa akin at may blessing. Yan. Palakpakan natin si Lord. But you know, tinatry ni Satanas, unahan ako ng negative. At baka sa atin, naunahan na tayo. All of those negative na hindi na mangyayari ang pangako ng Lord. Hindi na matutupad yung pagtaas mo ng kamay nung anniversary, hindi na matutupad. Or naunahan ka dahil may problema kayo sa pamilya, may problema kayo sa trabaho mo, may financial struggles kayo, may challenges sa buhay mo, may emotions ka na hanggang ngayon nandiyan pa rin. Nahirap ka mag-tithes kasi feeling mo kulang. Binabato sa'yo ng kaway na okay lang yan. Okay lang hindi mag-tithes. Hindi mo alam kung paano ang iyong first fruit. Hirap ka mag-pray kasi mixed emotions ka. Baka naunahan ka. Pero kung gusto mong bawiin yun, gusto mong mabawi sa kaaway, yung naunahan ka, at unahan din siya ng pangako ng Panginoon. If you're that person, I just want you to stand up. Kung hindi ka yun, okay lang. Kung firm sa yung pangako ng Diyos, upo ka lang. Pero kung naunahan ka, feeling mo, tumayo ka ngayong oras na ito. Drummer, please. A simple worship before we continue. Let's sing. Come on. Pupurihin. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Muli, papurihin mo siya sa iyong awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di Inaanya kitang itaas ang iyong mga kamay. Sabihin mo, Jesus. Come on. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Come on, just declare, Jesus sa'yo ang karangalan. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, at magpakailanman. Pupurihin, pupurihin ka. awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapan. Everybody right now, if you're experiencing naunahan ka, na gusto mong mauna,
unahin ng Lord at hirap kang unahin ng Lord, at feeling mo na unahan ka ng negatibo sa buhay, continue to raise your hands and close your eyes and just worship this time. Come on. Pupurihin ka sa awit, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. For the last time, pupurihin ka sa awit, Itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan, Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapap. Come on! Pursue! Kunin mo yon sa kaaway! Pupurihin ka. Yung mga ninakaw sa kaaway ay ibabalik sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri. Come on! ko, tanging ikaw, O Diyos. Oh, Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Oh, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Come on, higit pang papuri. Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan at magpakailanman. Kailangang mauna ka uli. Kailangang may balik yung nawalang kaligayahan sa puso mo. Yung nawalang pangako, yung nawalang pag-asa. If you know what I mean, itaas mo yung mga kamay. Nasa iyo yon. Hindi kita pipilitin. Nasa iyo yon. Na kailangan may balik yung dapat pagpapala. Yung pangako. Kailangan ibalik. If you're that person, habang nakataas ang kamay mo, let me pray for you. Lord, 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 nawala, naagaw, naunahan, yung dapat sana. Pero Lord, ngayong oras na ito, I am pursuing, I am overtaking, at I am declaring in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I am recovering all na nawala, nanakaw ng kaaway sa nakaraang ilang linggo na binuksan ang araw-araw naming mga deklarasyon. Lord, nire-restore ka. I-restore mo yung joy. I-restore mo yung apoy. I-restore mo yung init na relasyon ko sa'yo. I-restore mo, Panginoon, yung pag-ibig ko sa'yo. I-restore mo yung kapit ng pangako mo sa puso ko. I-restore mo, Panginoon, yung relasyon na nawala na dapat dadalhin ko na siya sa'yo. I-restore mo, Panginoon, ibalik mo po, Panginoon, yung aking kaligayahan. I-restore mo yung aking finances. Bigla na lang nawala. Lord, thank you, God. But you will restore. Walang ni isa man sa nakataas ang kamay dito sa lugar na ito na naiyak ang puso at natulo ang luha. Ang hindi mo ibabalik yung mga nawala. Salamat po, Panginoon.
Because we know, inuuna ka namin. At nagbababa din akong biyaya, aking Ama. Bigyan mo kami ng biyaya na unahin ka sa bawat gagawin namin. Unahin ka tuwing umaga, manalangin, magbasa ng Biblia. Unahin ka, Panginoon, tuwing linggo na wala kaming dahilan, na magtiwala kami sa iyo, na sa tingin namin magastos, na sa tingin namin sayang ang oras, unahin ka namin. Na unahin ka namin sa aming mga ikapo, na masubukan namin yung mga pangako mo. At unahin ka namin sa aming first fruit. Kahit mahirap, tulungan, mauna ka namin sa lahat. Salamat po aming Ama. Ikaw ang buhay na Diyos. Ikaw ang buhay na makapangyarihang Diyos sa aming buhay. Salamat po. Sa inyo lamang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng uunahin ng Diyos, magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Lord.